Samantala nakarating na ang Straw Hat sa kabilang kalahati ng Red Line, kaya nagpahinga muna sila bago pasukin ang kanilang susunod na adventure. Habang si Zoro ay nagpapalakas pa dahil ayaw na niyang maulit ang nangyari sa Thriller Bark. Tapos ang iba ay inutusan ni Nami na mag-obserba sa ilalim ng dagat gamit ang submarine. Nang makakita sila ng Sea King na plano silang kainin, kaya umangat na ang Straw Hat sa dagat. Pero hinabol pala sila ng monster, kaya dali-daling hinarap ito ng captain para makain. At kanya itong binigyan ng gamgam rifle na kinanakaut nito. Pero may lumabas sa bibig ng Sea King at napansin ito ng Straw Hat na pabagsak sa kanilang barko. Kaya nagtaka ang lahat kung ano ito, pero si Sanji ay alam na isa itong mermaid. At wide open niyang sinapo habang ang starfish ay maayos na nakapaglanding. Tapos nabahala ang sirena sa kalagayan ng nagligtas sa kanya, habang ang Straw Hat ay gulat na may mermaid sa kanilang harapan. Nang makita sila ng sirena ay nabahala ito dahil mga pirata ang nakakita sa kanya. Pero pinakalma ito ni Chopper kaya nagpakilala itong si Kimi. Tapos nagpasalamat ang sirena at nag-offer siya ng octopus fritters. Habang si Sanji ay tuwang-tuwa dahil nakakita na siya ng mermaid. Pero pinaalala ni Usopp si Grandma Kokuro kaya nadismaya si Loverboy dahil butanding daw yon. Habang ang starfish ay nasa sulok kaya dinampot ito ni Luffy at nagtataka kung ano yon. Kaya pinakilala ng mermaid na yon si Fofagu ang kanyang pet. Tapos nagpakitang gilas ang starfish at nag-concert. Pero walang pakialam ang Straw Hat rito dahil nakikinig sila kay Kimi. Kaya nadismaya si Fofagu nang tinanong ito ni Luffy kung paanong nakakapagsalita ito. Sagot ni Fofagu na inborn talent lang raw niya yon. Nang mag-aya na si Nami pero sabi ni Luffy na kailangan niyang matikman ang octopus fritters. Kaya tinawagan ni Kimi ang kaibigan niyang si Hachi. Pero may ibang nagsalita sa transponded snail at sinabing binihag nila si Hachi. At kung gustong tulungan ni Kimi ang tropa nito ay kailangan niya itong puntahan. Kaya nakipag-deal si Nami sa mermaid na tutulungan siya ng Straw Hat. Basta ituturo ni Kimi kung paano makarating sa Fishman Island, kaya natuwa ang sirena. Sabi ng mermaid kay Luffy na papakainin niya ito ng maraming octopus fritters pag naligtas nila si Hachi. Kaya pinag-utos ng captain na tulungan si Kimi sa ngalan ng pagkain. Tinuro ni Fofagu kung nasaan ang sinabing lokasyon ng mga kalaban. Tapos nagtawag ang mermaid ng tour guide. Nang lumabas ang maraming mga isda at nagbigay ng direksyon. Kaya namangha ang Straw Hat at kanila itong sinundan. Tapos lumabas si Zoro at pinakilala ni Luffy si Kimi na isang sirena. Kaya naisip ni Zoro ang butanding pero sabi niya na first time niya makakita ng mermaid na kinadismaya ni Chopper. Winarningan sila ni Fofagu na talamak raw ang kidnapping sa lugar nila. Dahil laganap ang human trafficking sa Sahabody Archipelago. At ang mga mermaid daw ang isa sa pinakamahal sa black market. Kaya maraming nagkaka-interest sa mga fishman. Nang makita ni Usopp na nagkagulo ang kanilang tour guide, kaya sinabi niya ito sa mga kasama. Yun pala ay dahil dumating na ang mga flying fish riders. Tinuro ni Kimi ang mga ito na mula sa langit at nagdahil sa dagat. Kaya nagulat sila na lumilipad ang mga ito gamit ang isda. Samantala nakilala ng mga kalaban ang Straw Hat kaya ire-report nila sa kanilang boss. Pero bago ang lahat ay hinulugan nila ng bomba ang Sunny. Kaya mabilis na pinigilan ni Zoro at Luffy ang mga ito. Tapos saka sila iniwan ng mga kalaban para magsumbong sa Big Boss. Samantala nakabalik na ang mga kalaban sa kanilang base. At may personal na interest pala ang Big Boss sa isa sa mga Straw Hat. Kaya gusto nito na personal niyang harapin ang mga pirata. Nang marinig ni Hachi na kasama ng Straw Hat si Kimi, kaya nag-aalala ito dahil malaki ang atraso niya kay Nami. Tapos namataan nila ang Sunny na paparating na sa kanilang base. Kaya pinag-utos ng boss na maghanda na ang mga tauhan. Samantala excited na si Luffy habang si Nami ay nag-aalala. Dahil baka ang kaaway niyang si Hachi ang tinutukoy ni Kimi. Nang makalapit ang Sunny ay nakita nila ang pugita na nakakulong sa haula. Kaya nag-alala si Hachi at binalutan ng ink ang kanyang katawan para hindi makilala. Nang tuluyang makalapit ang Straw Hat ay pinapaalis ng fishman si Kimi habang ang Straw Hat ay kinikilati si Hachi. Tapos naisipan ni Sanji na kamustahin si Arlong kaya napaamin ang sinto-sintong pugita. Kaya nakumpirma ng Straw Hat na ito ang dati nilang kalaban. Sabi ni Luffy na mabulok na sa kulungan si Hachi. Pero naisip ni Luffy ang octopus fritters kaya napapaisip ito. Tapos natanong pa ni Kimi kung kaibigan ba ng Straw Hat ang fishman. Kaya pagalit itong sinagot ni Zoro na hindi nila ito tropa. Tapos sabi ni Nami na hindi nila matutulungan ang mermaid. Kaya nadismaya si Kimi at siya na lang raw ang tutulong sa tropa nito. At tumalon sila sa dagat kaya nag-alala ang Straw Hat dahil weak ang mga ito. Tapos sa isang iglap ay nahuli na sila Kimi ng akalaban. Kaya sinikap ni Hachi na kumawala pero mahigpit ang lubid. Nakita ni Nami ang pagpupursigi ng fishman, kaya nag-decide ito na tulungan ang kanilang bagong tropa. At hindi na siya magkikimkim ng sama ng loob. Kaya natuwa ang mga Straw Hat dahil nagugutom na ang captain. Samantala pinag-utos ng boss na kumilos na ang akalaban. Tapos si Luffy ay ginamit ang kanyang abilidad at binawi si Kimi sa kamay ng mga kidnapper at pumunta sa pampang. Nang nag-ahunan ang mga flying fish riders at inikutan ang Sunny. Tapos pinahaba ni Luffy ang kanyang kamay at sumabit sa flying fish rider at inagaw ang sasakyan ng kalaban. Tapos sinulugan ng flying fish rider ng bomba ang Sunny.
Kaya mabilis na pitrotektahan ni Sanji ang kanilang barko. Nang pinag-utos ng Big Boss ng mga kalaban na sumisid sila sa dagat na agad nilang ginawa. Kaya pati si Luffy ay nasama at nalunod tapos ang dalawang idiot na Devil Fruit user. Ay tumalon din para sagipin ang captain kaya kasama silang nalunod. Tapos sinagip sila ni Frankie at Nami kaya nakatikim sila ng sampal sa navigator. Nang sila Kimi at Fofagu ang pinuntirya ng mga kidnapper. Kaya pinipilit na makawala ni Hachi sa hawla. Pero dumating si Zoro at tinulungan ang Pugita at nagpasalamat si Hachi sa kanyang dating kaaway. Tapos mabilis na kinumpronta ng fishman ang mga umapi sa kanya. Kaya nang umatake ang mga kalaban ay mabilis niyang sinuntok ang mga ito. At tuwang-tuwa ang tatlong magtotropa na nakaligtas na si Hachi. Nang may lumitaw na kalaban at sisibatin ang fishman. Pero mabilis itong niligtas ni Zoro na pinagpasalamat ng tatlo. Habang sila Usopp at Chopper ay pinaputukan ng kanyon ang tatlong Flying Fish Rider, kaya bumagsak ang mga ito. Nang may isang kalaban na may binabalak na masama sa Sunny. Kaya mabilis itong pinigilan nila Luffy at Sanji. Pero marami pa ring lumilipad na mga kalaban kaya naiinis na si Luffy dahil hindi niya maabot ang mga ito. Samantala gustong magpasikat ni Brook sa kanyang bagong crewmates. Kaya tumalon ito at tumugtog ng kanyang lalabay at pinatulog ang mga kalaban at isa-isang bumagsak sa dagat. Tapos tumakbo ang skeleton sa dagat kaya hinabol ito ng mga Flying Fish Riders. Habang si Luffy ay kumapit sa kalaban at umangkas rito. Pero natutulog pala ang kotsero kaya kasama siyang bumagsak sa kwarto ng Big Boss at nagulat sa kanyang nakita. Tapos mabilis na kinubli ng lalaki ang kanyang face. Habang si Brook ay naabutan si Zoro na nangihina dahil hindi pa nakaka-recover. At nang may atake sa swordsman ay mabilis itong pinigilan ni Hachi gamit ang 6-word style. Kaya quits na sila ng ating bida, pero may lumitaw na kalaban at puntirya ang Pugita. Kaya mabilis na umaksyon si Brook at Zoro na pinagpasalamat ni Hachi. Samantala ginamit ni Nami ang kanyang Mirage at nalura ang kalaban sa Thundercloud, kaya nakuryente ang mga ito. Habang si Robin ay paisa-isang binalian ang mga kalaban at si Chopper ay sinapak ang isa. Nang lumabas si Luffy sa kwarto dahil hinahabol ito ng Big Boss na nakasakay sa kalabaw. Tapos sinabi ng kalaban na masaya siya dahil makakabawi na siya sa taong sumira ng kanyang buhay na si Blackleg Sanji. Kaya napaisip ang Straw Hat kung sino tong may galit sa kusinero. Naisip ni Sanji na isa ito sa mga ginulpi niya sa Barati Restaurant. Tapos saka sila pinaulanan ng pana pero walang tumama. Subalit naglabas ng usok na nakakalason ang mga arrows na kayang pumatay sa loob ng 3 minuto. Saka muli silang pinaulanan ng pana ng kalaban na pinigilan ni Sanji. Nang naisip ni Luffy na i-face reveal ang Big Boss, kaya sumugod ito at sinipan niya ang kalaban. Tapos tumalsik ang maskara ng Big Boss at ito pala ang lalaki sa wanted poster ni Sanji. Kaya nagulat ang lahat pero ang kusinero ay uminit ang ulo. Tapos sinabi ng Big Boss na si Sanji raw ang sumira sa buhay nito. Kaya dali-dali ang kusinero na pinuntahan ito para kumprontahin. Dagdag ng kalaban na simula nang lumabas ang wanted posted ni Sanji, ay inumpisahan na siyang tugisin ng mga marino at ng mga bounty hunters. Kaya tinago niya ang kanyang wanted face sa helmet. Sinugod ito ng kusinero at binigyan ng sipa sa face dahil wala raw siyang pake sa hinanakit ng kalaban. Kaya hindi alam ng Straw Hat kung sino ang tama o mali dahil biktima lang raw ang kalaban. Samantalang si Sanji ay na-depress dahil sa hindi nga niya face ang nasa wanted poster. Habang ang iba ay pinagkamalan pa silang kambal. Kaya galit na galit ang kusinero nang mag-umpisang magkwento ang kalaban. Dati ay matahimik raw ang buhay nila nang ngursunada lang sa kanto. Tapos bigla na lang siyang kinatakutan ng mga tao. Akala niya ay dahil ito sa pagiging notorious nila pero may mga marines na dumating. Tapos pinakita ang wanted poster kaya tumakas ito at nagtago sa mga tumutugis. Nang sinakal ito ni Sanji dahil muntik na raw madamay sila Nami at Robin dahil lang sa wanted poster. Kaya pumalag ang kalaban at pinagpapana ang kusinero ng poison arrows pero nakaiwas naman ang ating bida. Tapos pinag-utos ng Big Boss na ihanda ang kanilang trap. Kaya naglabasan ang mga Flying Fish Riders at sinugod si Sanji na agad na pinatumba ng kusinero ang iba rito. Pero may dalang net at nilambat si Sanji papunta sa dagat. Kaya nagmadali si Luffy para iligtas ito subalit pinigilan siya ni Zoro. Sabi naman ng Big Boss na hindi magagawang humabol ng tao sa bilis ng Flying Fish. Kaya si Kimi ang tumalon dahil ayon kay Fofagu na ang mermaid ang pinakamabilis na swimmer sa dagat. Tapos mabilis na nakahabol si Kimi para tulungan si Sanji at dahil doon ay napanatag si Luffy. Nang umahon ang mga Flying Fish Rider bit-bit ang Giant Angkla at balak palubugin ang Sunny. Kaya mabilis na gumawa ng aksyon sila Frankie at Longnose. Tapos hinulog sa Sunny ang Giant Angkla pero biglang naging elesi ang face ng Sunny. Mabilis na atras ang barko at nakaiwas sa pagkawasak. Saka sinabi ni Bikini Boy na pumasok si Usopp sa operating room. Tapos naglabas ng kanyon ang Sunny at nag-charge ng energy. At inoperate ni Longnose ang screen saka pinaputok ang kanyon. Tapos naglabas ito ng napakalakas na laser beam na nagpasabog sa buong base ng mga kalaban na parang tinamaan ng nuklear. Kaya sobrang nagningning ang captain sa kayang gawin ng kanilang barko. Nang inahon ni Kimi si Sanji at natataranta ito dahil nagnonohus bleed raw ang kusinero. Kaya sabi na lang ng Straw Hat na hayaan na lang mamatay si Sanji. Samantala ginamit ng Big Boss na pang-atake ang kanyang kalabaw. Kaya pinigilan ito ni Luffy at ginamitan ng Forbidden Jutsu na nagpa-intimidate sa animal. Tapos napaatras ito at bigla na lang nawala ng balanse at saka nawala ng malay. Kaya nagtataka ang lahat sa ginawa ng kanilang captain. Pero kahit ang ating bida ay wala ideya sa ginawa nito. Kaya ang lahat ay naguluhan sa nangyari.
Tapos umahon si Sanji at mukhang gustong manakit. Habang ang kalaban ay gigil pa rin sa kalok-alat. Kaya pinaulanan niya ito ng pana pero tumalon si Sanji at binigyan siya ng sipa sa face. Tapos inulit-ulit pa ito ng kusinero ng walang humpay. At hindi tinigilan dahil sa inis ni Sanji, tapos binigyan niya ito ng final blow na nagpatilapon sa kalaban. Samantala nang magising ang mga Flying Fish Riders ay nakita nila ang kanilang big boss na walang malay. Kaya ginising nila ito at nang makita ang itsura nito ay nabigla sila. Kaya inabutan nila ito ng salamin para makita ng big boss ang sarili na kinagulat nito. Habang ang Straw Hat ay abalang kumakain habang pinagluluto ni Hachi. Tapos nang kinamusta ng Pugita ang lasa ng kinakain ni Nami ay natigilan ang lahat. Pero naging maayos naman ang sagot ng navigator kaya natuwa si Hachi. At nakahinga ng maayos ang ating mga bida. Tapos dumating ang mga Flying Fish Rider at iba na ang itsura ni Duval. Kaya nagtaka si Luffy pero sabi ni Sanji na binigyan niya lang ito ng makeover sa face. Tapos nagpasalamat si Duval sa pagsipa sa kanyang face, kaya medyo pogi na raw siya at kumindat ng paling. Naging overconfident ito kaya nainis na ang ating mga bida. Saka siya nakipagkaibigan sa Straw Hat at nag-abot ng kanyang phone number. At bago ito magpaalam ay kumindat ulit ito kaya nandiri ang ating mga bida. Samantala pagkatapos nilang kumain ay nagtsaa muna sila sa Sunny. At pinag-uusapan ang pagpunta nila sa Fishman Island. Sabi ni Kimi na pwede silang mag-travel gamit ang Sunny dahil nasa ilalim lang raw ng Red Line ang Fishman Island. Kaya namoblema sila kung paano nila ito gagawin. Pero sabi ng mermaid na kailangan munang ipa-coat ang kanilang barko sa island. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.